So, yun nga pala. Magandang umaga sa inyo. Alas 1:56 na ng umaga. So, Sabado na. So, yung booking natin kahapon, kaganina pala. So, Friday is nakakuha tayo ng tatlong booking papunta ng Bulacan. Tapos, yung pauwi, isa lang kasi may nagkaroon ng problema. Nadawit yung pangalan ko sa scam. So, ito yung booking ko mula dito sa San Pedro. Ayan. Sa San Pedro, papuntang San Jose del Monte. Tapos, kukuha ko ng Muntinlupa papuntang Giginto. Tapos yung Muntinlupa to San Bartolome. Tapos ito yung last ko. Valenzuela to Paranaque. Yan ang puno. So wala tayong cancel ngayon. So medyo goods tayo ngayon. Ang problema lang ay siguro mga pagkahatid ko dun sa Giginto sa may barangay Kutkot, bumaba na ako papunta dito sa Marcos Highway, tapos nagpagas ako sa Petron na mga 10 minutes ako nakatambay doon sa may Petron, nag-aantay ako ng booking pabalik. Yung mga 8:34 yon. 8:34 yon. May nag-friend request sa akin si Sir nga. Tapos, in-accept ko naman kasi habang nag-aantay ako ng booking, check ako ng Facebook. Ngayon, tumawag siya. Tapos, sabi niya, Sir, ikaw ba yung may dala ng mugs ko? Sabi, nagulat ako. Sabi ko, bakit may dalang mugs? Wala pa akong booking. Sabi niya, Sir, kasi yung driver's license mo, naipasa sa akin. Sabi ko, sino nagpasa sa'yo ng driver's license? Kaya wala pa akong booking, nag-aantay pa lang ako. Sabi niya yung seller, sir. Sabi niya. Ngayon, sabi ko, i-send mo sa akin yung, yung booking ng lalaap kung meron ka dyan na ako nga yung katibayan na nakuha ko yung booking. Sabi niya, binura na daw ng seller. So sabi ko, mahirap sir kasi ang unang-una, akong tatawag sa'yo na pipikapin ko na yung items mo, tatawagan ko muna sa seller. Tapos, pag nandun na ako sa seller, kung meron man babayaran, tatawagan kita para ma-Gcash mo. Tama. So, ngayon, wala akong na-receive na ganun, sir, na booking. Tapos, may sinend siya na ito daw yung kausap niya. So, ayan. Yan yung kausap niya. Si Alexis Tolentino. Ayun, sabi ko sa kanya, sir, hindi ko po kilala yan. Sabi niya, sabi ng buyer, sir, kasi nag-send ng driver's license mo, ng picture mo na yung mugs mo, yung mugs nakalagay na sa motor mo, nakatali, tapos yung motor mo naka-ADB ka, tapos yung plate number mo sinend sa akin. Sabi ko, teka lang, sir. Tapos, ang pagkasabi pa niya na medyo nagulat ako, nakakapote ka pa, sir. Sabi ko, paano ko magkakapote? Wala namang ulan dito, sabi ginto. Doon ako nagtaka, sabi ko, sir, parang familiar sa akin yan, ah. Kasi yung, nung October 3, meron akong pipick upin sana ng mugs dito sa Valenzuela, dadalhin ng Bacoor, pero, teka, check ko dito. October 3, pipick upin ko sana yon sa October 3.
Ito yan. From Bayabas Street papuntang Bacoor Coliseum. Yan po yung booking. Ngayon, ang natatandaan ko talaga dyan ay umuulan nun. Dumating ako niyan, na-pick up, pumunta ako niyan, receive ko yung booking ng 7:37, tapos nakarating ako doon kay ma'am kasi nagkanda ligaw-ligaw pa ako. So, parang mga 8 plus na. Ayan, nakita ko lang po sa inyo guys. Tapos, ang sabi na seller, sir, kailangan daw ng picturean yung driver's license mo. Ikaw, tapos pipicturean ko yung motor mo kasama yung mags at saka ikaw at saka yung plate number. Ngayon, pumayag naman ako kasi pauwi na ako nun kasi oras na, alas 8 na. Ngayon, nung napicturean niya na lahat ng ID ko ako at saka sabi niya sa akin, sir, hindi na makontak yung buyer. So, nagtaka ako, sabi ko, napicturean ko naman bakit ganyan? Hindi na makontak. So, sige, cancel ko na lang, sabi ko gano'n sa kanya. Ngayon, sabi sa akin ng seller nun, ito, sabi sa akin ng seller, bigyan na lang kita ng 150, sir. Sabi ko, sige mo, wala namang problema kasi sabi niya, malayo yung pinanggalingan mo. Bigyan na lang kita ng 150 para dagdag sa gas mo. Ngayon sabi ko, sige ma'am. Ngayon, nag-aalanganin ako kasi nung na-receive ko na yung 150, hindi niya kinakancel yung booking. Ngayon, nung umalis na ako dun sa lugar, sa ako nakipag-coordinate sa customer service nila naman. So, ma'am, paano kaya ito, na-picturean ko na po yung items. Pero wala naman po ako dalang items na, kasi hindi na namin makontak yung taga-Bacoor. Kaya sabi ko na lang dun sa pinag-pick-upan ko, burahin niya lahat ng sinend niya dun sa kasi pwede magamit na pang scam. So, ito na nga yung naging problema ngayon. Ngayon, ito nangyari to, October 2. Ayan, October 2 pala. Tapos, lumabas ngayon, may na-scam ngayon sila. Ano bang date ngayon? October 24. So, 22 days lang. Lumabas na yung scammer na ginamit yung ID ko, yung driver's license ko. Tapos, ang pinaka-problema pa nun, ito po yung sa scammer, pakita ko lang sa inyo kasi ito yung sinend ng buyer sa akin yung niya na sabi pa ng nang nag-scam sa kanya maliit na pera lang daw yan, hindi niya i-scamin. So, sabi ko naman dun sa buyer, sabi ko, sir, dapat pag mga ganun ay tatawagan niyo muna yung rider kung nasa inyo na yung items, saka niyo i-go yung payment niyo sa GCash. So, wala naman ako kaalam-alam na may ganun pala. So, nagulat ako ngayon. Kaya ang ginawa ko na lang, sinabihan ko yung buyer na scam ngayon. Ito yung pinadala ng buyer. Binayad niya. 5-3? Ayan, 5-3. So, sinabihan ko na lang siya na sabi ko, nag-usap kami, sabi ko, sir, kung gusto mong para transparency tayo, malinis yung pangalan ko kasi wala naman talaga akong booking na nakuha sa inyo. Pupunta ako sa Monday sa Lalamove, sa Lalamove Place. Ngayon, gusto mo sir, isama kita, magkita tayo doon para kung ano man ang magiging pag-uusapan natin doon sa Lalamove,
ano na, para at least malinis ko yung pangalan ko. Ikaw din, hindi ka magdududa sa akin ba? Ano, ganyan. Kaya sinend ko rin sa kanya yung, ito, yung mga bookings ko. Yan. Yung bookings ko na, ito, sa cancel, ayan, sa cancel ko, sinend ko lahat yun sa kanya. Simula ngayon, ngayong previous na araw, tapos hanggang pababa, hanggang sa hapon, sa mga araw, yung sinend ko rin sa kanya, yung sa mga completed ko. Yan, mga completed ko yan. So, wala po kung, um, sabi ko sa kanya, wala po akong booking na natanggap. Ito, yan, yan, yan po. Nakikita niyo po dyan, yan. Wala po yung booking, wala po akong booking na natanggap. Yan na, ano. Siya nga pala, yung pagka sabi niya na ang nag-scam daw sa kanya ay taga Plaridel, papuntang Paranaque. So sabi ko, ang lapit ko lang nun sir kasi nandito ko sa Giginto eh. So, yun na lang ang ano ko kay sir na sabi ko, sir, mag-usap na lang tayo sa na lang home office. Tapos malalaman na lang po yan sa Monday. Bibigyan ko kayo ng feedback kung alam mo pag-usapan namin sa office. So sa ngayon, kung dito lang muna, pagod na talaga ako. Nasira yung booking ko na pabalik, isa lang yung nakuha ko. Ito lang yung nakuha ko, yung Valenzuela to Paranaque. Alas 11 ko na nakuha. Sakit na lang ganito ko guys. So may dalawang araw, mag-asikaso pa ako dun sa food cart na napagawa ko nga. So sa Monday, mag-usap na lang kami ng ano to ni buyer sa shout out sa Timoy Claro. At sa ano pala, ito payo na lang sa mga uh, buyer na bumibili ng ng mga gamit, lahat man yan, kung ano man yan, mug, cellphone, o ano, kung bago kayo mag-send ng GCash, kausapin niyo muna yung rider. Tsaka, kayo dapat ang nag-book. Parang mas maganda yata na kayo ang nag-book kasi may copy kayo ng booking nila lahat. Tapos, huwag kayong makipag-usap sa through messenger. Doon kayo mag-usap sa Lala app kasi may Lala app naman eh. Yan lang mapayo ko siguro sa ngayon kasi sa ngayon sa dami ng scammer ngayon. Nandyan si Boy Headlight. Nandyan yung nagpapaabono ng bagoong. Buntik na ako doon. 2,000 rin yun. Tapos nadali na rin ako sa ano to? Hard disk. Buti gumana pa yung hard disk. Sayang din yun. 1,000 rin yun. So, yun lang. Yun lang mapapayo ko. Kailangan talagang hingiin nyo rin yung tunay na yung kung makipag-deal kayo na ganyan kalaki na pera, to 5 plus to. Hindi rin basta isang araw mo makikita. Kaya kung bibili kayo nun kay seller, hingiin nyo rin yung ID ni seller. Hindi puro sa lalong rider na. Kasi kawawa naman yung lala mo, kagaya niya. Natrabaho kami na maayos, tapos kami pa nadadamay sa mga scam. So, medyo wala. Talagang kawawa talaga kami. So, ayun lang guys. Pagod na talaga ako. Bukas naman. Sakit na katawan mo. Salamat.